Sinampahan ng reklamong obstruction of justice sa Office of the Ombudsman sina Senators Alan Peter Cayetano at Robin Padilla, pati ang sinuspinding Acting Senate Sergeant-at-Arms na si Mau Aplasca. May kinalaman ito sa pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa na nahaharap sa warrant of arrest ng ICC. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo. From lawmakers to lawbreakers, ganyan inilarawan ng mga civic society groups sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at suspended Acting Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Sa pangunguna ng Tindig Pilipinas, inireklamo ang tatlo sa Office of the Ombudsman ng paglabag sa Presidential Decree 1829 o obstruction of justice. Kaugnay umano ito sa pag-eskapo ni Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa existing warrant nito mula International Criminal Court. I think we've never before seen yung isang Senado na talagang ganitong kagulo, ka-unpredictable, at saka talagang nawawala yung kumpiyansa ng taong bayan dito. Kaya mahalagang hakbang po yung pag-file ng obstruction of justice para magkaroon ng consequences yung mga ginawa ng ating mga senador. Kung gusto po nating panindigan yung ating soberanya, kailangan po nating tuparin yung pag-file ng arrest sa ICC. Base sa kanilang reklamo, naging sanktuaryo umano ang Senado para kay De La Rosa nang isailalim siya sa Senate Protective Custody ni Cayetano. Nabanggit din ang nangyaring lockdown sa Senado dahilan para mas mahirapan ang otoridad na makalapit kay De La Rosa. Bilang head ng security, inakusahan si Aplasca na nagbaba ng mga direktiba para hadlangan ang pag-aresto. Mahalaga rin sa reklamo ang pag-amin umano ni Padilla na umalis mula Senado si De La Rosa gamit ang kanyang sasakyan. Ayon sa mga complainant, nagbigay na rin sila ng kopya ng reklamo sa ICC. We're doing it for information lang po. Alam ko pinag-aaral po yung posibilidad na maging involved din yung ICC dito sa issue of obstruction of justice, pero hindi naman it's as courtesy lang din naman po since involved party din sila dito sa case. Bukod sa paghahain ng reklamo, kinukonsidera rin ng mga grupo na maghain ng reklamo sa Senate Ethics Committee o kaya ay maghain ng writ of mandamus sa Korte Suprema para obligahin ang mga senador na pumasok. Bago pa ang paghahain ng reklamo, gumugulong na ang magkakahiwalay na investigasyon ng Ombudsman, Justice Department at ng PNP-CIDG sa nangyaring insidente ng putukan sa Senado. Ayon sa DOJ, patuloy pa rin ang fact-finding investigation ng panel of prosecutors. Bukas din ang panel sa pagtanggap ng anumang ebidensyang maaaring makatulong. Pero paglilinaw ng DOJ, ang magiging findings ng panel ay ibabatay sa sarili nitong independent assessment base sa mga ebidensyang isusumite at sa mga impormasyong makakalap nito sa takbo ng kanilang investigasyon. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.